mananatili sa iyong lihim, sasampaling sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, lumasutuhan ka sa dakong lihim. Hangin sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang puri ko, hangin sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko, langit sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim, sasampaling ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, lumasutuhan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, sasampaling ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, lumasutuhan ka sa dakong lihim. Amen. At ang ating pong tagapagsalita ay nagtapos po ng Bible College sa Marietta, Ohio, sa Amerika. At siya po ay ginamit ng Diyos magsimula ng gawain sa dako ng norte, sa Cagayan, Isabela, at misyonero ngayon sa as category niya. Pagpray natin ang patuloy ang family ni Pastor Brian Taginod. Kasama si Ate Grace. Ate Grace, where are you? Okay? At ang kanyang mga anak. So, magandang awit. Be still in the secret place of the Most High God. Amen? Now, it's time for us to listen. Amen? Amen? Kaya natin tumayo. At let's welcome our speaker for today, Pastor Brian Taginod from Isabela. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, hello. Sige po, maaari na po kayong magsiupo. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. At ako po yung humihingi ng pasensya dahil hirap po pala magdala ng mga batang maliliit pa kapag ganitong lalo na yung isa pong anak ko, yung bunso, ay medyo may dinaramdam, kaya aburido. At yung kanilang mami naman ay nataon naman na araw ng agitingan. Problema ng mga kababaihan. Pero salamat Pastor Fred sa opportunity po na ito. At nakita po namin ay
kasama po kami sa inyong prayer list. So yan po ay talagang pinagpapasalamat namin. Alam po ninyo, wala tayo sa gawain kung wala po yung mga nananalangin para sa atin. At kung bakit meron mga naliligtas at nakakakilala sa Panginoon ay dahil po sa mga panalangin din ng ating po mga kapatiran, no? At yung pong pagpapahiram ni Pastor Fred ng pulpit, hindi po magaan na bagay ito. It's not a light thing to share someone's pulpit to another pastor. Po hindi basta-bastang kahoy lang, huwag sagrado, at nagagamit po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Alright, well, di po tayo magpapakatagal ngayong umaga. Nais ko lamang po maging blessing po sa inyo. At okay, mag-alala dahil kung gano'ng kaiksi yung aking buhok, gano'n din kaiksi yung ating mensahe. Amen? Yung pong pinipare ko pang 45 minutes. Pero kapag kami naririnig po akong amen, napapawasan ng 1 minute kada amen. Okay lang po ba? Mukhang nagmamadali kayo, no? Sige po. Buksan po natin kung meron kayong mga Bibles sa 1 Samuel chapter 1. Maganda po dito, naka-screen na po yung ating Bible, ano? Kaya okay lang po, na dyan po kayo tumingin. Especially sa atin po mga once young. Kasi meron dalawang kategory ng tao, yung mga young ones at saka yung mga once young. Di ba? At malaking tulong po yung ating screen para po sa mahina na paningin, no? Babasahin po sana natin itong buong chapter, pero tingnan na lang po natin yung ilang mga verses ng 1 Samuel chapter 1, verse 20 hanggang verse 28. Yan. Sa mga able po, maaari po bang samahan niyo akong tumayo? Yung mga hindi po makatayo, okay lang. Yung mga nirarayuma, yung mga merong bit-bit na baby, okay lang po, no? Babasahin ko po sa inyo, 1 Samuel chapter 20, 1 Samuel chapter 1, verse 20 hanggang verse 28. Ang sabi po dito sa wikang English, "Wherefore it came to pass, when the time was come, about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord. And the man Elkanah, and all his house, went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice, and his vow. But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. Verse 23, And Elkanah, her husband, said unto her, Do what seemeth thee good, tarry until thou have weaned him, only the Lord establish his word. So the woman abode, and gave her son suck, until she weaned him. And when she had weaned him, she took him up with her, with 3 bullocks, and 1 ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh. And the child was young. And they slew a bullock, and brought the child to Eli. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. And he worshipped the Lord there. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na aming Panginoon, Diyos na banal, punong-puno ng awa at biyaya. Panginoon, salamat po sa araw po na ito, sa oras na ito, na kami po itinipon mo sa iyong bahay-sambahan upang kayo po ay sambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos, nakikita mo ang bawat puso namin. Nakikita mo, dakilang Diyos, ang pinagdadaanan ng mga anak mo. Wala pong lingid sa iyong kalaman. Lord, narinig mo at nakita yung mga prayer requests na nabanggit kanina. Panginoon, tanggalin mo yung doubt sa aming isip, tanggalin mo yung fear, palitan mo, Panginoon, ng pananampalataya na ang mga panalangin po na ito ay meron pong katugunan.
O dakilang Diyos, salamat po sa iglesyang ito na iyong itinatag at itinayo dito po sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa anak mo at manggagawa mo na si Pastor Fred and family at ang kabuuan po ng First Baptist Church and Ministries. Lord, you created them for a purpose. And I pray, dear God, na mula ngayon hanggang sa dumating si Kristo upang kuhanin po kami, ay manatili po silang matatag, matibay, at higit sa lahat, meron pong apoy na nagliliyab sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, patawarin mo kami sa amin po mga pagkakasala. Lord, we are not perfect. Pero salamat dahil inibig mo kami, perfectong Diyos. Panginoon, tulungan mo ang iyong mabang lingkod na gagamitin sa oras na ito. Bigyan po siya ng katalinuhan, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kapangyarihan na nagmumula po sa banal na Espiritu upang nang sa ganon ay amin pong maintindihan, maunawaan at maisapamuhay ang mensaheng inilaan mo para sa amin sa umagang ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sapagkat kami dumadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may be seated po. Oras po natin 11:20, sisikapin kong matapos mga kapatid ng bago mag-alas 12, no? Anya pa po ba kayo? Amen. Nabawasan naman tayo 5 minutes, ano? Alright, so ang topic po natin mga kapatid ay Marks of a Thankful Christian. Mga senyales or mga, ano pa Tagalog ng marks? Mga tanda. Mga tanda or mga characteristics, mga kaugalian ng mga tao, especially mga Kristiyanong mapagpasalamat. Natatanungin ko po kayo, sino po dito ang sa tingin ninyo ay thankful kayo? You are a thankful person. Taas nga po ang kamay. Amen. All over the place, ano? Alright. So, katulad po ng topic natin, meron pong mga senyales ang pagiging thankful. Kaya mamaya, after po ng service natin, sasaliksikin ninyo at malalaman ninyo kung talaga nga bang thankful kayo. How can you say that you are a thankful person? Alright? So ngayon po ay magbabasehan po natin ang buhay ni Hannah, ni Sister Hannah of the Bible in the Old Testament. Alright? So, bago po tayo mag-dive in sa buhay po ni Hannah, ay tingnan nga po natin yung ating paligid. We are now living in an unthankful generation. Alright? Kasi ang unthankfulness o yung pagiging hindi po mapagpasalamat, marami pong mga bagay ang naidudulot niya na negative sa ating pong paligid. Ano? Unang-una, unthankfulness, mga kapatid, it brings discontentment. Tama po ba? Kapag ikaw ay hindi thankful, ang nakikita mo puro negative lang eh. Tama? Meron po ba dito ang bisita aside from us the first time nakarating po dito? Meron po ba? Kung ikaw ay bisita dito at ikaw ay merong unthankful heart, hindi ka thankful, ang makikita mo lang sa lugar nito puro negative. Tama po ba? Kung ikaw ay hindi thankful na person, wala kang makikitang maganda saan ka man magpunta. Okay? Tandaan po natin yan. If you are an unthankful person, you will become a discontented person. Hindi ka thankful sa cellphone mo. Gusto mo every year may bago kang cellphone, may bago kang modelo ng computer, ng sapatos, ng bag, ng kung ano-ano pa, no? Kasi unthankful ka. If you are unthankful, hindi ka makukontento sa kung ano meron ka. Hindi ka kontento sa sahod mo, hindi ka kontento sa mga tao sa paligid mo. Wala kang contentment. Alright? Pangalawa, unthankfulness or yung pagiging hindi thankful, it results in bitterness. Meron ba dito ang bitter? Wala naman siguro, no? Wala nga amin, ano? If you are an unthankful person, sinisiguro ko sa'yo, bitter ka. No? Yung meron mga X dito, at saka Y, at saka Z. No? Kung bitter ka, naku, hindi ka pa nakaka-move on. Palagay ko, madadamay yung parent mo ngayon. Ano? Pati siya, mapagbubuntunan mo ng galit at init ng ulo. Kasi unthankful ka, bitter ka. Alright? So yan po yung mga bagay na napapansin natin sa ating paligid ngayon. There is a lot of unthankfulness around us. Kung bakit merong mga nagnanakaw is because they are unthankful. Hindi sila kontento sa kung anong meron sila. Tamad sila. Kaya ang gusto nila, yung madali na lang kuhanin at madaling mapunta sa kanila. Alright? Unthankful generation.
Kaya maraming krimen, maraming selos, marami pong namamatay, maraming pinapatay is because of unthankfulness. Now, unang-una pong makikita natin na mark of a thankful Christian by the example of Hannah is, number one, a thankful Christian serves faithfully. Alright? Lahat po dito, Kristiyano na. Kung hindi pa, ay dapat maging Kristiyano ka ng tunay bago pa matapos ang service na to. Tanggapin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas para paglabas mo dito, meron kang kaligtasang katiyakan na pupunta ka sa langit na bayan pag ikaw ay binawian ng buhay. Alright? Number one na senyales or marka ng isang tao o Kristiyanong mapagpasalamat, she or he serves faithfully. Now, sabi mo, Kristiyano ka na, no? Tatanungin kita, how is your service to God? Paano yung paglilingkod mo sa Panginoon? Are you faithful or are you unfaithful? Tsaka ka lang ba nagsiservice kapag ka may birthday celebration sa church, merong death na nangyari sa church, o kaya naman kapag ka ikaw ay magpapadedicate ng baby mo, ng gamit mo, ng bahay mo, occasional Christian ang tawag doon, no? Palagay ninyo, faithful yung ganong klaseng Kristiyano? Hindi po. Ang tunay na Kristiyano na mapagpasalamat ay naglilingkod po ng matapat sa Panginoon kahit ano pong mangyari. Umulan man yan o bumagyo, maglilingkod sa Diyos yan. May problema man yan o wala, may pera man yan o wala, meron man yang lakas o wala, maglilingkod sa Panginoon yan. Kasi thankful siya. Now sabi niyo, thankful kayo kanina. Number one pa lang po, how is your service to God? Kapag ba meron kang problema sa bahay ng Sabado, madadamay na ba yung linggo? Ganon ka ba ka-faithful sa paglilingkod sa Panginoon? Kung ganon, hindi ka faithful. At kung hindi ka faithful, hindi ka thankful. Tama po ba? Alright? So number one na marka po ng isang mapagpasalamat na Kristiyano is he serves faithfully. Tingnan po natin sa 1 Samuel chapter 1 and verse 3, no? Now, ang background po kasi nitong si Hannah ay meron siyang karibal, si Penina, at isang asawa. Ang asawa po niya ay si Elkanah. Alright? Now, si Penina, yung kanyang karibal, nabiyayaan po ng maraming anak. Pero itong si Hannah, na mas mahal po ng kanyang asawa, ay hindi po nabiyayaan ng anak at this point in time. Alright? Pero ang sabi po dito sa verse 3, and this man, tinutukoy po si Elkanah, kasama niya po si Hannah dito, went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. So nakita po natin, yearly they went up to the temple to offer unto God their sacrifice. Now, meron lang pong isang request sa Panginoon si Hannah. Meron lang po siyang isang prayer request sa Panginoon. Throughout the year, ito lang yung prayer request niya. Ito ay yung magkaroon siya ng anak. Magkaroon siya ng sariling anak. But you know what? It took her so many years na ipanalangin itong bagay po na ito. And year after year after year of praying, hindi po tinutugon ng Panginoon yung kanyang panalangin. But did she give up? Tumigil ba siya sa kapupunta doon sa templo para mag-worship sa Panginoon? Hindi po. You see, whether her prayer was answered or not, she still went to worship God. Whether there was good news or bad news, she still went to worship God. Paano naman po tayo mga Kristiyano ngayon? Hindi po ba? Napakarami pong mga Christians sa pangalan at sa title lang. Pero yung pong servitude nila, yung kanilang faithfulness, parang namang hindi totoong Kristiyano. Umulan lang ng konti, di ba? Parang asin na. Natutunaw na at nawawala na kapag ka Sunday. Nakakalungkot mong isipin, pero problema na po yan ng mga Kristiyano, matagal na panahon na. But a thankful Christian, ano man ang mangyari sa buhay nila, naglilingkod po ng tapat. Ako po isaludo kay Tita Vance kasi ngayon meron silang lamay, matayan sila. But she knows that she has to be in church this morning. Kasi kung thankful Christian ka, no matter the cost, you will serve God faithfully. Amen po ba? Amen. So number one po na marka ng isang thankful na Kristiyano,
she or he serves faithfully. Maglilingkod sa church, maglilingkod sa Panginoon, merong mga responsibilities at ginagampanan yung mga responsibilities ngayon. Sino po dito ang merong responsibilities sa church na ito? Taas mong kamay. Meron? Nagpapaawit, umaawit, nag-special number, naglilinis, lahat. Sana lahat ng members, gano'n, no? Responsible Christian. Kung ikaw ay responsible Christian, thankful ka din at the same time. Alright? And if you are a thankful Christian, faithful ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man or gaano man kalaki or kaliit yung responsibility mo, gawin mo ng matapat. Dahil may reward ang Panginoon para sa iyo. Magbukas man lang ng pintuan para sa mga bisita, malaking bagay po yun. Magpunas ng bintana tuwing Sabado bago ang linggo, o kaya naman i-check yung mga gamit natin dito sa church, malaking responsibility po yan. At merong reward ang Panginoon para sa mga matapat niyang anak. Alright? Dahil kawawa naman po kung iaasa na lang kay pastor at kay asawa ng pastor, di ba? O kaya sa mga church workers. Kasi kung tutusin po, we are a family as a church. At ang bawat kailangan at pangangailangan dito, responsibilidad po nating lahat. And you say you are a thankful Christian, sana makita sa iyo yung faithfulness sa paglilingkod. Alright? Pangalawa, mga kapatid, sa paglilingkod po ng matapat ay meron din po tayong responsibility sa lingkod po ng Diyos. Maalala niyo si Elijah? No? Si Elijah po, wala na makain at hinahanting po ni King Ahab, papatayin siya, pero pinadala siya ng Panginoon doon sa Zarephath. At inutusan po siya ng Panginoon doon sa isang balo na merong anak. At ang meron na lang sa kanilang natitirang pagkain kapirasong harina at saka mantika. Pagka kinain nila yon, wala na silang kakainin, mamamatay na sila. Pero yung lingkod ng Diyos na pinadala ng Panginoon doon, na inutusan ng Panginoon para mag-minister sa kanila, siyempre may pangangailangan siya, no? But because she heeded to the Word of God at naniniwala na siya na kapag inuna niya yung lingkod ng Diyos, merong pabuya at merong gantimpala ang Diyos sa kanila. Pinakain muna niya yung natitirang pagkain nila doon sa lingkod ng Panginoon. And alam naman ninyo yung end ng story, di ba? Pinagpala ng Diyos yung balo. Nabuhay pa sila ng matagal na panahon kasama yung lingkod ng Panginoon. Dahil meron pong reward, meron pong biyayang kalakip, yung pong paglilingkod sa lingkod ng Diyos. Because if you are serving the men of God, that is at the same time serving God Himself. Alright? Hindi ko po alam kung naipipreach po ni Pastor Fred dito o kaya nahihiya siya kasi karamihan po ng pastor medyo nagdadalawang isip na magturo sa members na paglingkuran sila Pero gaano man po kahirap pong ituro yun, kailangan po matutunan ng members, mga kapatid, na you have to take care of your pastor and his family. It is your responsibility. Alright? Because it is the pastor's responsibility to feed you spiritually. Your responsibility is to bless them materially naman. Alright? Okay po ba yun, mga kapatid? Now you say you are a thankful Christian. And a thankful Christian serves God faithfully. Alright? So, pangalawa, mga kapatid, nandiyan pa kayo? Parang wala na pong amen. Hindi tayo nababawasan ng oras, ano? Alright? The marks of a thankful Christian, unang-una, he serves God faithfully. Pangalawa, a thankful Christian gives cheerfully. Amen po ba? Ang isa pong Kristiyanong mapagpasalamat, hindi po madamot. Amen? Sino madamot dito? Wala? Sana naman may apply natin yung Romans chapter 12. No, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be, ano sabi po doon? Transformed. Kung nung unbeliever ka, madamot ka, dapat nung transform ka na ng Diyos, hindi ka na madamot. Kuripot ka na lang. Amen? Ang Kristiyano, hindi po madamot. No? Pag kami sa kuripot, at least medyo nag-level up ng konti. Pero ang tunay pong mapagpasalamat na Kristiyano, nagbibigay po ng matapat. Unang-una sa Panginoon. Pangalawa, syempre, sa kapwa natin. Amen?
At ang pagbibigay po, hindi lang po sa material na bagay. Pwede mong ibigay yung oras mo. Sabi ko kanina, we are family. Siyempre, kung yung kapatiran mo na kailangan ng time mo, are you willing to be there beside him or her? Para kapag ikaw naman na kailangan ng oras, willing din silang ibigay yung oras sa inyo. Tama? Especially mga kabataan, masyado na kayong busy sa eskwela, sa mga sidelines, sa barkada. Huwag naman sanang nakakalimutan na yung church members ay family din natin. Okay? We are a family. Now, tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ang Bible po is full of, tawag dito, marami po siyang katuruan, mga maisip yung term. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po dito, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Right? Kung ano daw po yung ipinurpose natin sa puso, yun ang magiging basehan natin sa pagbibigay. Hindi yung kung gaano karami ang meron ka. Okay? Kasi maraming tao, marami silang pwedeng ibigay, pero hindi naman nagbibigay. So, ang sabi ng Panginoon, kung ano yung ipinurpose mo sa puso mo, yon ang ibigay mo. And a thankful Christian gives cheerfully. At tingnan po natin sa verse 24. 1 Samuel chapter 1, verse 24. Nakita po natin yung problema ni Hannah, na hindi po siya magkaanak kay Elkanah. Pero dumating po yung time na tinugunan ng Diyos yung kanyang panalangin. Hindi ko alam kung ilang taon, pero finally, she received the answer to her prayer. Right? Verse 24. Noong ipinanganak na ni Hannah itong si Samuel. And when she had weaned him, she took him up with her. Notice kung paano nagbigay si Hannah. With 3 bullocks, and 1 ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. So she kept her promise to God, na, Panginoon, kapag binigyan mo ako ng anak, ipapangako ko sa iyo, ibabalik ko siya sa iyo, at siya'y magpapagamit sa inyo. So nakita nyo, hindi lang niya ibinalik itong si Samuel, yung answered prayer niya sa Panginoon. Nagpasama pa siya ng mga regalo. Because she was thankful. At ibinigay niya yung alam niyang nararapat na ibigay para sa Diyos. Dinagdagan niya. Hindi lang yung baby, hindi lang yung batang si Samuel, nagpasama pa siya ng mga material na bagay para sa Panginoon. That is a mark of a thankful Christian. So dapat maging thankful po tayo. At kung thankful po tayo, maging cheerful giver po tayo. Alright? So wag po tayo madamot. Okay po ba yun? Kasi God loves a cheerful giver. Tama? Hindi mahal ng Diyos yung mga madamot. Kaya ako po nagpapasalamat. Yung pastor po ninyo dito is a generous pastor. Kaya thank you po Pastor Fred dahil throughout the times na nakilala ko kayo, nakita ko yung generosity ninyo. At yung aking pong tito na si Pastor June, I thank these wonderful people, the servants of God, na talaga namang they are willing to help and to give and to do service without asking anything in return. Ako po ay saludo sa inyo. Sana ay magaya ko po yung ganyang characteristics ninyo. So you are blessed here, Faith Baptist Church. And I'm sure kung ako napansin ko yun, siguradong kayo, alam niyo yun, na meron kayong generous pastor po dito. Amen? They are willing to give up yung kanilang comfort para lang magawa po nila at magampanan yung tungkulin. Unang-una sa Panginoon, pangalawa sa inyo, pangatlo sa mundo. Okay? Pangatlo. 4 lang po tayo, pangatlo na. Okay po ba? Ayan. Unang-unang mark ng isang thankful Christian, he serves faithfully. Pangalawa, he gives cheerfully. Pangatlo, mga kapatid, a thankful Christian shows loyalty. Pag pinag-usapan ng loyalty, medyo mabigat, mga kapatid. But I would like for you to remember, kung ikaw ay thankful,
dapat loyal ka. Unang-una sa Panginoon. Wala dapat pwedeng ipamukha ang diablo sa'yo para ipagkanulo mo ang Diyos. Wala dapat kayamanan or kahit na anong ginto ang pwedeng isalpak ng diablo sa harapan mo para sabihin niya sa'yo, ako na ang sundan mo, iwan mo na yung Panginoon mo. Dito, bubuhayin kita, pabayaan mo ng Diyos mo. Wala sanang Kristiyano na thankful na may sasabing, sige, sa ministry, wala akong napapala. Sa ministry, wala akong buhay, wala akong kayamanan. Pero ito, wow, bonus ito, blessing ito. Wala sanang gano'n, ano? May papangako po ba natin yan, mga kapatid? Na kahit sinong politiko ang magsabi sa inyo, bibigyan kita ng house and lot or sports car. Basta wag ka lang magpunta sa church na yan. Wag ka lang sumamba sa Diyos mo na yan na sinasabi mo. Wala naman sanang papayag. Amen? Dahil sinisiguro ko sa iyo, kapag ka pumayag ka sa ganung deal, hindi rin magtatagal yon, mawawala din. Sino nalugi? Ang Diyos ba? Hindi po. Tayo din ang malulugi. Alright? Meron tayong loyalty dapat sa Panginoon. Dapat nanunumpa tayo sa Diyos, Panginoon. Kapag ka ako ay naging disloyal sa iyo, kunin mo na lang ako. No? Siguro kung ginagawa natin yon, palagi ko marami ng Kristiyano nawawala daw sa church. Kasi marami ng disloyal ngayon eh. Marami tayong tinatawag na grasshopper Christians, ano? Hindi makontento sa church na kinabibilangan nila. May makita lang na konting problema, aalis na. Ano mangyayari? Doon din sa kabila, magkukos ng problema, lilipat na naman. Ano? Kaya, mga kapatid, maging loyal tayo kay Kristo. Kasi kung kay Kristo tayo magiging loyal, kahit sa anong congregation tayo nandoon, magpapalain tayo ng Diyos. Basta i-commit po natin yung ating sarili sa Kanya. Maging loyal tayo kay Kristo. Pangalawa, maging loyal tayo sa ating pamilya. Tama po ba? Wala sanang Kristiyanong sumisira ng pamilya. Amen? Wala po sa Kristiyanong nagiging punot dulo ng problema ng pamilya. Dapat may loyalty tayo. Kung tayo ay ama ng tahanan, panindigan natin yung ating trabaho bilang ama ng tahanan. Kung tayo ay ilaw ng tahanan, dapat palagi pong nagniningning yung ilaw natin. Mga kabataan, huwag naman sana kayo maging dahilan para magkawatak-watak ang pamilya ninyo. Magkaroon kayo ng loyalty. Lalo na, Kristiyano ka, panindigan mo na meron kang thankful heart. By being loyal to your Christ, to your God, to your church, to your family. Amen? Maging loyal po tayo sa ating family. Maging loyal po tayo sa ating church. Dahil tinitiyak ko po sa inyo, kapag tayo po ay kunin na ng Panginoon, sasabihin ng Diyos sa atin, well done, thou good and faithful servant. And finally, makikita natin yung inaawit natin kanina, na hanggang ngayon ipiniprepare ng Panginoon para sa atin yung bang mansyon sa langit na bayan. Diba? Hayaan mo na yung mansyon sa lupa kung talagang hindi natin kaya. Dahil pagdating natin sa langit, nandun yung mansyon natin. Walang katulad dahil si Kristo mismo ang gumagawa. Biruin mo, no? Yung karpintero ng buhay, siyang gumagawa ng mga bahay natin doon. Imagine nyo kung gaano kaganda yun. Alright? So si Hannah, mga kapatid, verse 27, verse 28, naging loyal siya. Kinip niya yung kanyang promise sa Panginoon. Verse 27, for this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord, as long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worship the Lord there. Sino sa inyo merong prayer request? Lahat po tayo, no? Kapag ba tinugon ng Diyos ng Panginoon yung prayer request mo, anong mararamdaman mo? Matutuwa ka, di ba? Ang gusto mo, every time, nasa church ka na lang palagi. Sino sa inyo dito ang nakaranas na hindi tugunin ng Diyos yung kanyang panalangin? Lahat tayo siguro, no? Meron ba kayong napansin sa inyong mga sarili o kaya sa mga kakilala ninyong Kristiyano na nung hindi na tinugon ng Diyos yung kanilang panalangin, nawala na silang bigla? Where is their thankfulness? Where is their faithfulness? Sana with answered prayer
or without answered prayer, mananatili tayong faithful sa Kanya. Okay? Kasi, ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng best para sa atin. Kasi malay mo, yung bagay na pinapanalangin mo, alam ng Diyos na kapag binigay niya sa'yo yun, hindi ka pala ready. Baka ikasira pala ng iyong faithfulness at ng iyong buhay sa Panginoon. Kaya bilang mga magulang din, no? Kapag ka yung 13 years old natin, 14 years old na anak, humingi ng sports car, bibigyan ba natin ng sports car? Siyempre hindi. Tama? Kahit gaano pa yan magpumilit na humingi ng sports car, hindi natin bibigyan. Unang-una, wala tayong pambigay. Pakalawa, hindi pa nila kayang i-handle. Ikasisira lang ng buhay nila. Ako po'y nagpapasalamat sa mga magulang ko dahil nung ako po'y high school, talagang kinukulit ko sa sila. Bigyan niyo ako ng motor. Bigyan niyo ako ng motor kasi kailangan ko. Yan pang term no, kailangan kahit hindi naman kailangan. Bigyan niyo ako ng motor. Alam niyo, matigas yung mga magulang ko, hindi ako binigyan. Why? Kasi unang-una, alam nila, it's not for my own good. Unang-una, hindi pa ako magkakalisensya at 13, 14 years old. Tama? Pangalawa, hindi ko pa kayang i-handle yun. 12, 13, 14 years old. At my time, konti pa lang ang mayroong motor, kaya nga nakakaingit nun mga panahon na yun. Pero alam nila na baka pag binigyan nila ako ng ganon, masisira ang buhay ko, baka ikamatay ko pa. Ganon din po ang Diyos. Kung alam niya na hazardous sa buhay mo, yung ipinapanalangin mo, hindi niya yan ibibigay. Pero pagka minsan, meron tayong tinatawag na permissive will. Pagka sadyang makulit ka at talaga matigas ang ulo mo, kahit na alam ng Diyos na medyo mapapahamak ka dyan, para lang maturuan ka ng leksyon. Sabi sa verse na binasa natin kanina sa Sunday School, no? Mahahampas ka. Hahampasin ka, ang term pa dun Hindi ka lang papaluin ng Diyos, hahampasin ka pa niya. Para lang ma-realize mo na ang Diyos pa rin ang tama sa buhay mo. At ikaw ang mali. Kaya wag po nating ipilit, mga kapatid. Maging loyal po tayo sa Panginoon. Amen? Maging thankful po tayo. And lastly, mga kapatid, nandiyan pa kayo? Okay. Lastly, the marks of a thankful Christian: he serves faithfully, he gives cheerfully, he shows loyalty, and lastly, he has royalty. Kapag meron tayong franchise ng McDonald's, yung unang franchise ng McDonald's o yung may-ari ng McDonald's, kahit gaano pang franchisee, gaano pa karaming franchisee yan sa ilalim niya, meron siya natatanggap na rewards. Yung tinatawag na royalty. Yung ibang mga networking, merong royalty na gano'n. Na yung pinaka nasa taas, meron pa rin nakukuha kahit na malayo na yung pinaka nasa ibaba. Ang paglilingkod sa Panginoon, merong rewards, merong royalty. Hindi po palaging pasakit at dusa. Hindi po palaging luha at lungkot ang meron. Meron at meron din pong rewards at katuwaan at kagalakan ang paglilingkod sa Diyos. Tingnan po natin si Hannah, no? At tatapusin ko na rin po dito. Verse 18 to 21 ng chapter 2. Alright? Ang sabi po dito, ng chapter 2, verse 18, "But Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with a linen ephod. Moreover, his mother made him a little coat and brought it to him from year to year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. And Eli blessed Elkanah and his wife and said, 'The Lord give the seed of this woman for the loan which is lent to the Lord.' And they went unto their own home." Ito po yung reward sa katapatan nitong si Hannah. Verse 21, "And the Lord visited Hannah, so that," ano pong sabi doon? "She conceived and bare," ano po yun? 3 sons and 2 daughters. Yung iba sa atin, hindi po natin alam yan, ano? Minsan yung iba sa atin, alam lang natin, si Samuel ang anak ni Hannah. Hindi po. Binless po siya ng Diyos nang dahil po siya sa katapatan niya. Binigyan pa po siya ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. When the only thing that she asked God for, "Panginoon, bigyan mo lang ako ng isang anak at ipapahiram ko siya sa iyo habang siya ay nabubuhay." Di ba't napakatamis?
Kapag ang Diyos tumugon sa panalangin mo, at alam niya na yung panalangin mo, ang intensyon ay maluwalhati ang Diyos, bibigyan ka niya ng biyayang hindi mo lubos akalaing mapupunta sa'yo. Hindi ba't katulad din po ni Job? Job lost everything in just a blink of an eye. Nawala yung kanyang 7 anak. Ay, 7 ba? 10. 10 anak. Nawala lahat ng ari-arian niya. Yung hasyenda niya, nasunog. Yung mga bahay niya, mga palasyo niya, naging abo. Nawalang lahat. But in the middle of that, Job stayed faithful. He remained faithful to God. And you know what happened in the end? Biniyayaan siya ng Panginoon. Hindi niya binuhay yung mga anak niya, pero pinalitan niya. Mas magaganda at mas popogi pa kesa dun sa mga nauna. Yung mga alaga niyang hayop, dinoble, tinriple ng Panginoon. Yung kanyang lupain, dinoble, tinriple ng Panginoon. Because God has seen the faithfulness of Job. Are we ready to receive such blessings, mga kapatid? Young people, adults, are you ready to receive the blessings of God? Na ngayon, ipinapanalangin mo, maliit na bagay lang, pero yung intention mo ay para sa kalwalatian ng Diyos. Are you ready to receive the overwhelming blessings of God in your life? Sana ready tayo. Because a thankful Christian has royalty. Unang-unang royalty natin ay yung pagiging anak ng Diyos. Hindi ba't napakalaking pribileyo na natawagin kang anak ng Diyos? Na dati anak ka naman ng Diablo. Pinanganak tayo sa mundo. Ang tatay natin si Satan. Ye are of your father, and the lust of your father you will do. Si Satan ang tatay natin. But when we accepted Christ as our personal Lord and Savior, we were adopted into the family of God. We became the children of God. What an opportunity, mga kapatid. At bilang anak ng Diyos, at bilang lingkod ng Diyos, sana kakitaan tayo ng thankfulness sa ating puso. Christians, paglabas po natin sa gusaling ito, ready ka na bang sabihin, "Oy, meron ako nitong characteristics na to I can finally say, and I can truly say, that I am a thankful Christian." Masasabi mo ba yun mamaya? Tinanong ko kayo kanina bago magsimba yung ating sermon. Are you a thankful Christian? Lahat tayo nagsasabi na, yes, I am. But basing upon these 4 characteristics, upon these 4 marks, will you still be able to say, you are a thankful Christian? Are you serving God faithfully, FBC? Are you giving cheerfully? Meron ka bang loyalty sa Panginoon, sa church? And finally, may royalty ka. Hindi mo mawawala. Basta panatili ka lang tapat sa Kanya. Papalain ka ng Diyos. So sana, kahit yun lang po ang maitatak sa ating isip, no? Whether in good times or bad times, sana manatili tayong faithful. Hanggang sa dumating si Kristo. Yung init ng panahon natin, that is only temporary. Pero yung blessings ng Panginoon, mga kapatid, it's eternal. Alright? So, tawagin ko po si Pastor Fred dito po sa akin. At yan po nagbabakas yung ating pong message. Thank you po, and God bless.